Let's talk about how a networking event changes my life as a freelancer. I started joining a networking event way back 2020 kung hindi ako nagkakamali. Siyempre, tulad ng iba na first time na mag-a-attend ng isang networking event, nandyan po yung takot. Ayan, yes, kilala mo sila sa online, pero andyan pa rin yung takot na, makikipag-meet ka in person dun sa isang taong nakilala mo lang online. So, dahil nga first time kong mag-attend sa ganong klaseng mga event, I decided to bring with me my husband and my mother. And I think kasama din yung sister ko that time. Pero, around the area lang while the networking event is going on. So, ayun, naglilibot sila. So, ako nandun sa isang event. Okay, listening to the talk ng mga speakers. And, na kahit nahihiya ako na makipag-usap sa kanila, tinatapangan ko. Kasi sabi ko, gusto kong malaman yung story nila, yung success story nila, paano nila ginawa, at ano pa yung pwede kong gawin dun sa system ko na meron ako ngayon to improve it pa. Siyempre, hindi naman madali makipag-usap sa kanila, lalo na sobrang daming gustong kumausap sa kanila. But, praise God, I had this courage to na lumapit talaga sa kanila. Kasi yun naman talaga yung reason bakit hindi ako pumunta doon, diba? Nagbayad ka na rin, namasahay ka na rin, nagpagod ka na rin. So, maximize, diba? Yung maximize ko ng opportunity to talk with them. And itanong na yung mga questionnaires na hinanda ko bago pa ako pumunta doon. Kasi sigurado naman, bago ka pumunta sa isang networking event, meron ka ng taong inaay na gustong makausap. So, ayun na nga, syempre nandyan yung asking questions, ayan, kahit na medyo nahihiya ka, ganyan, and taking pictures, yun yung pinakamasaya. Doon ko rin na-meet yung mga ibang mga lodi sa freelancing world, ayan, mga business owners, at marami pang iba. Sobrang natutuwa ako sa mga ganitong klaseng networking event. Sabi ko, iba pala talaga na nagjo-join ka sa mga ganitong networking event. Kaya mula nun, if there's an opportunity for me to attend a networking event, talagang ilalagay ko sa schedule ko yan, mag-reserve ako, bibila ako ng tickets, para lang maka-attend doon. Lalo na kung yung talk na yun or yung mga speakers na darating doon is talaga namang makakatulong dun sa business ko. And overall improvement ko as an entrepreneur. Iba kasi, so based dun sa experience ko, I get to see yung mindset ng mga entrepreneurs na nililook up ko. And then, yung mga strategies talagang dinadocument ko. Tinitingnan ko kung okay, applicable ba to sa ganito, ganyan. Sobrang nakakatawa kasi sobrang dami kong natututuhan. At ang pinakamasaya dyan is lumalawak yung network mo. Kasi nag-show up ka eh. 'Di ba? Hindi ka lang nila kilala by name, but talagang kilala ka nila in person and remotely. So, medyo nagkakaroon ng credibility. So, hindi ka na lang maka-quote-and-quote as scammer. Ayan. So, talaga makikita nila, totoo pala si Shari. Ay, totoo pala si ganito, si ganyan. Talaga palang freelancer sila, mga bookkeeper sila, or accountant sila. And syempre, di ba, pag namimit mo yung tao in person, mas nakikita mo yung sincerity ng isang tao na, ito bang taong to, mapagkakatiwalaan ko ba talaga sa business ko? Alam mo yun, di ba? So, I think kahit sino naman, bago mo ipagkatiwala yung isang bagay, you're checking if that person is reliable ba or talagang trustworthy siya. So, yun. Sobrang laking bagay sa akin yung nakapag-attend ako ng isang networking event. And alam ko na isa din sa kino-consider natin when we attend any event is the cost. Is this something na afford ko ba? Is it worth it? Kasi alam naman natin na hindi lang naman yung ticket yung babayaran mo, lalo na kung babiyahe ka at malayo pa. So, kakain ka pa, yung iba kailangan ng plane ticket, ng accommodation, ng transportation cost pa. So, I understand na marami talagang i-consider.
Pero kung titignan mo, it's actually an investment. If multi-millionaire business owners or multi-billionaire na mga business owner ay nag-invest ng kanilang training and development, tayo pa kaya mga startup businesses? So we really allot certain investment with our training and development. So for me, yung mga ganitong klaseng event, it's an investment. Investment siya. It's a live learnings from real life successful people. Na yung iba dyan talagang hindi natin afford yung kanilang coaching services per hour. Pero once na nag-attend ka ng networking event, talagang masusulit mo. Kahit na alam mong sobrang daming gustong kumausap sa kanila, yung bang 5 to 10 minutes talk with them, it's really valuable. So imagine, hindi lang isang speaker yan. What if nakausap mo pa lahat ng speaker in a certain event? Eh di bawing-bawi na yung investment mo. Dun pa lang sobra. And yung bang networking event, may other perks pa. Minsan, may mga raffle pa yan, mga discount, may mga booth na pwede mong attendan. What if nanalo ka pa sa mga yon, diba? So, hindi ka, uuwi ka, punong-puno ng learnings and encouragement. At the same time, may mga freebies ka pa na dala ka-uwi mo. So, kung isa ka doon sa mga taong still on the fence in joining mga networking event, you can still do your research, find people na nakapag-attend sa mga networking event and ask their experience. That's the best advice I can really say right now. Kasi I think for some talagang naghahanap sila ng proof, ganyan, ano ba talaga bang maganda mag-attend sa mga ganyan. Kasi I understand that the money that we have to pay for those tickets are hard-earned money. So talagang dapat nasulit yung bayad natin. So, ayun na nga, kung aspirant virtual bookkeeper ka or accountant ka, here, yan, damaan to sa feed mo. I'm personally inviting you sa May 25, Virtual Bookkeeper Talks 2024. We have 10 speakers, ayan, sa event na yon. It's a networking event. It's open to all, ayan, lalo na dun sa mga aspirant na virtual bookkeepers and accountant. This is a good place for you to network, to ask questions, ayan, and network with other virtual bookkeepers and accountant to see, okay, totoo ba tong career na to? Talaga bang posible ba na magka-work ako sa career na to? Posible ba na i-pursue ko tong career na to? And all of the things all questions that you have in mind. So, this is a great opportunity for you to get answers. So, ayun, abangan mo yung next video ko. I'll be discussing about Virtual Bookkeeper Talks 2023. Ano bang nangyari? Ano yung experience ko sa event na yon? And hoping, ayan, ma-encourage ka na makasama namin this coming May 25th. Bye!